Muling sumalang sa Senado ang kontrobersyal na Sexual Orientation and Gender Identity or Expression o SOGI Equality Bill. Will you certify po the SOGI bill as urgent? Yes, Sexual Orientation, Gender Identity and Expression Equality o SOGI Bill 159 o Anti-Discrimination Act sa Senado at ang House Bill 258 o SOGI Equality Act sa Kamara. Sa bersyon ni Senador Risa Ontiveros, nahati sa tatlo ang sexual orientation. Kabilang dito ang homosexual, bisexual at heterosexual. Dalawa, expression at identity, masculine at feminine. Kung hindi tutugma dito, kikilalanin ka bilang transgender. Pagkamat mas kinikilala ang mga miyembro ng LGBTQIA+ community, marami pa rin ang nakararanas ng diskriminasyon. Pupunta na sa restroom, sinita siya. Ang lakas ng boses niya. Then I was shocked. So, hinahawi-hawi niya ako. Nabawal po kayo dito, sa labas muna kayo. Ipasa na yung SOGI or yung Sexual Orientation and Gender Identity Bill. Bakla ka ba? Oo. Hindi. Hindi. Oo. Oo. Hindi. 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 Hindi maikakailala dumadami ang kasarian sa panahon ngayon. Ngunit, nakasasabay ba ang kaalaman ng bawat isa sa pagbabago at pagdami nito? Na ipapakita ba ng bawat isa ang kanilang sarili? O hindi pa rin maiiwasan ang diskriminasyon? Ang gabi, mga walang respeto. Hindi tinuturuan ng mga magulang mo. Para sa'yo, how do you define gender? Actually, we should be able to define gender in a simplest way. This is a difference between the girl and the boy. But as of now, nagkakaroon na rin tayo ng tinatawag na bisexual, lesbian, queer, LGBTQIA+, hanggang Z na nga po ata eh. Pero whatever it is, kung marunong po tayo respeto sa bawat isa, tingin ko po yun yung pinaka susi para matanggal din yung barrier doon sa lahat tawag nila na discrimination. Gender is kung ano yung preferred sex po. How do I define gender? Gender! Depende kung ano yung congenital organ mo. Yun yung gender mo para sa akin. Katangian ng lalaki at babae, pagkakaindanlan nila sa pagiging tao. Aware ka ba sa mga gender o kasarian ng mga tao sa panahon ngayon? Oo naman, kasi pagdating naman sa mga ganyan, open naman ako sa mga ganap sa community natin. Lalo na sa mga kababaihang may tinatago. I think so, yes. Oo. Oo. Ang sex ay kung paano tayo ipinanganak biologically bilang isang babae o lalaki. Samantalang ang gender ay ating social roles, pagkakakilanlan o ang ating pagpapahayag ng ating mga sarili bilang isang lalaki, babae, bakla, tomboy o iba pang kasarian. How do you define masculinity and femininity? Masculinity para sa akin, yun yung mga father figure. Sila yung nagsistrive para mag-provide sa family. Pagka feminine, sila yung mga nurturing, yung katulad ng mga mother. I believe that masculinity and femininity are traits that society associates with being lalaki or babae sa society. But for me, I think that these are very fluid concepts na pwede naman i-express regardless kung ano yung gender mo or sexual orientation. Masculinity, para po sa akin na pagiging tunay na isang lalaki o pagiging isang tunay na macho is yung you should know how to be responsible, be respectful, and be kind at any time, as always. Being femininity, I think ito yung mga hindi naman siya yung mga pa-demure na katulad na tatawag natin Marie Clara na before na mga napapanood natin. I think magpapakatotoo lang tayo, no? Para sa akin kasi, kaya na nilang gawin yung mga ginagawa ng mga lalaki. What is feminine or masculine about you? Okay. Yung simula nang namatay ang magulang ko, last 2013, I will be the provider of the family.
Tapos, ayun na naka-graduate yung kapatid ko with honors and applying honors rather. Doon ko nasabi na hindi lang sa pagiging isang babae o sa pagiging lalaki nakikita at basihan na pagkakaroon ng responsableng tao. Hindi yan binabase sa pagiging ka man, bakla ka man, tomboy ka man, babae ka man, na tunay na lalaki. Ito yung pagmamahal mo sa family na meron ka. At doon ko nakita na pwede ako maging babae at the same time at pwede din ako maging lalaki at the same time. I could be ang Gabriela Silang and to be Mark Anthony. Ang feminine at masculine ay tumutukoy sa isang kaugalian at galaw ng isang espesipikong tauhin. Ang feminine ay para sa mga babae, samantalang ang masculine naman ay para sa mga lalaki. Do you personally know someone who is part of the LGBTQIA+ community? How has this shaped your understanding of their experiences? Meron akong mga paila-ilan kaibigan. Pero yung tungkol sa mga experience nila, most of them naman, parang wala pa naman silang bad experience. Pero, dun sa mga social media kasi, ang dami ding mga nagpo-post regarding dun sa pag-discriminate sa, katulad dun sa isang parang gay na nagpunta sa Zara dito sa may Taguig. Tapos, na-discriminate siya, hindi siya pwedeng magpalit ng, hindi siya pwedeng magpalit ng damit sa loob ng fitting room ng babae. Dun lang daw siya sa lalaki. Hello po. Saan po fitting room ng babae po? Babae? Yun ka sa lalaki, di ba? Lalaki. Hindi niyo po ba nakikita tag ko? I considered myself a transgender. Transgender. Oo, bakit? Tingin nga, talika mo. Lalaki ka pa rin eh. Doon ka sa lalaki. So may problema po ba tayo doon? Wala tayong problema, pero nasa rules namin pag babae, babae lang. Doon ka Bakit hindi niyo pa po kami tinatanggap? Tinatanggap ko kayo, pero lalaki ka pa rin. Ano ba yan? Your star does not promote inclusivity. How dare you? O, sa'yo na yan. Kung ayaw mo dito umalis na, pangit mo. Did you ever feel different from other people? Me? Yes, growing up. Pag parang sinasabi nila na iba ako kasi iba yung gusto ko. Papa, ang daming daming laruan. Oo nga anak, ang dami. Ano pwede piliin dito? Gusto ko na to. Hindi yung pwede sa'yo na. Dapat sa'yo mga ganito speaker na pang babae. Hindi. Pang boy yan eh. Bakit bawal? Babae ka na, hindi pwede sa'yo mga panlalaking laruan. Gusto ko na eh. Hindi pwede yan anak, hindi ka naman lalaki. Lagi na lang hindi pwede. Okay lang po yan. Ganun po talaga mga bata ngayon. Gusto nila mag-explore po. Ba't ka nangyayala? May sabi ko nga bawal. Tsaka ako ang tatay nito, ako masusunod. Hindi ka na nga anak. Lagi na lang. Are you a part of the LGBTQIA+ community? No. No. Yes, I am proudly a member. And I feel, based on my experience, very colorful talaga ang life bilang isang member ng community. Meron ka talagang ups and downs and feeling ko hindi na talaga maiiwasan na magkaroon ng discrepancy between people na may lack of understanding sa personality and individuality mo. How do you see them as a person? Tao din sila na may kasarian at nirespeto kung ang desisyon nila. May lugar sila dito sa mundo dahil nabubuhay sila. Actually, yung mga bakla or mga tomboy, nakikita ko pa din yung mga bakla as a babae. Yung mga tomboy as babae pa din. Hindi ko nakikita yung bakla as lalaki. Nakikita ko pa din sila as babae. Pero, yung mga tomboy din, as babae ko pa din sila nakikita. Yung ganun, parang pantay lang. I see them as powerful contributors to society. They are individuals with unique experiences, talents, and contributions, lalo na sa cultural shifts and pag-flourish ng culture. Siguro kasi I look up to them, so professional, productive, flexible, walang arte kumbaga, kahit saan para sa pamilya lalaban,
ano man yung hirap ng buhay, papasukin nila, magbigay lang nila yung pangangailangan ng kanilang pamilya. Yun lang talaga yung nakikita ko sa kanila. Open ka ba sa kanila? Oo, kasi may mga friends ako na katulad nila. Tapos ang saya nila kasama kasi ang witty nila. Tapos pagka sa serious matter naman, minsan natatakbuhan mo sila kasi nga witty sila, madami silang kadalasan kasi sa kanila mas madami silang mga learnings in life dahil nga sa identity nila. Kaya ayun. Naman, open ako, especially with my friends, my family, and everything. Lahat naman na nakakasama ko, hindi ko kailangan magtago kung ano man yung meron ako. Kasi mas pangit kung ikinatago mo yung sarili mo. May nakita ka na ba o naranasan na diskriminasyon dahil sa kasarian? Yes, number 1 na nagtrabaho ako. Nagtrabaho ka, syempre, di ba? Sa school pa lang, is for the first time. Di ba? Yung kumbaga, kailangan mo mag-ROTC. O naman, magandang ROTC talaga. Pero kailangan you act this, become a man. Kasi nga, kailangan ko nyo sa pagkakas. Harap sa kaliwa! Harap! Hindi ka ba umayos? Sensya na po, Ginoo. Dito na nga lang, hindi ka pa magpakalalaki. Alam niya ka. Lalaki ka ba? Opo, sensya na po, Ginoo. Sa trabaho naman, kailangan mo magpagupit. Number 1 yan, kahit babae yun sa puso mo, kailangan mo pa rin, kahit meron ka ng boobs, kailangan mo pa rin magpagupit. Kasi nga, lalaki pa rin ang tingin nila sa'yo. Dahil doon ka pa rin, yung pa rin tatawag na, what they call that, discrimination sa pagkatao mo. Kasi nga, yun pa rin sinusunod nila sa batas at panitutunin ng Pilipinas. Which is, sabihin na natin na masakit, pero kasi... Mr. Gagante, hindi ka ba aware sa dress code ng obisinang to? Aware ba? Uy, bakit ganyan ang buhok mo? Nakakalimutan mo bang lalaki ka pa rin? Kapag kabukas, ganyan pa rin ang buhok mo, sisisatin kita sa opisina. Nagkakaintindihan ba tayo? Yes, miss. Mabuti naman. Ganun ba kasama maging ako? Ganun ba kasama maging tunay na ako? What exactly does the SOGI bill mean to you? Or what are the true stories behind the SOGI bill? Actually, marami. Kung ano natin, isa-isa natin, marami. It's all about, like for example, yung tinatawag nila, diba, like for example, we have the human rights. Diba, yung mga, yun yung human rights. Pero pag kunyari, like for example, pumunta ka sa police station, naghahasa ka. Di ba? Nasaan yung para sa'yo? Nasaan yung batas para sa'yo? Hindi pa kilalang naman yan eh. Baka taarte pa yan. Mabuti nga nag-ahasa pa. Something like that. Ikaw mo to, pogi, di ba? Sa kabilang station yan. Ewan ko lang, hanapin ba natin? Sige. Ating pulis. Ano yun? Ano yan, miss? Ating. Ano yun? Ano nga yun? Naripo ako eh. Ha? Ha? Naripo. Uy! Ano nakikita ko? Lalaki? Bibiro? Ano ba yan? Prank ba to? Social experiment? Something? Di ko naripo talaga. Sa tingin, tawagin mo nga si Trillanes at ngayon kumausap dito. Trillanes! Uy, ano na naman yung nangyari? Ito kasi nagpupunta-punta dito para mag-report daw na na-rape. Seryoso ba to? Siya na rape? Kaya nga, lalaki na rape. Pag nagbibiro ata yan eh. Nagpa-prank nga yata. Siya yun eh. Siya yun ang rape sa akin. Ano siya? Yan sa mararangan na polis namin dito? Mambibinta ka pa talaga, miss? Dinadamay pa talaga kami sa kinakahan mo? Siya po talaga, I promise. Alam mo, kung prank yan, tigil mo na kasi walang naniniwala sa'yo dito. Ang dami din namin ginagawa, miss. Di mo ba nakita yung mga ginagawa namin kanina? Ang dami namin hinahandle na case, tapos ngayon magbibiro ka lang? Respeto sa oras namin. Imposible kang rape nito, mas matigas pa to sa bato eh. Tsaka, naku, kung buti kung babae ka, naniniwala pa ako sa'yo. Eh, lalaki ka.
Tigil nyo na nga yan. Mga salot na nga kayo sa Bakla talaga sa ngayon mundo ba? Ganyan pa kayo? Distorbo pa sa mga trabaho. Alam mo, umalis ka na dito kasi wala kang mapapala kung ganyan naman yung ire-report mo. Kayong dalawa, escort nyo nga ito palabas. Ngayon, Hatid nyo na. naman. Susumbong ka pa. Mga kalokohan talaga ng Mga trip na yun, no? Dinadamay pa tayong mga kapulisan. Diba? Yun yung mga katotohanan na hindi natin nakikita when I encounter and experience yung mga ganung bagay. Kasi marami akong nakakausap na LGBTQIA+, na pinagkakitan sila ng batas dahil bakla lang sila. The word itself, bakla ka lang naman. Hindi nila nalalaman na may pagkapantay-pantay tayo sa ating batas at lipunan na ginagalawan. Na sana magkaroon ng respeto or kaya magkaroon ng pantay-pantay din ng batas para sa ating lahat. Katulad niya ng pagsulong ng Soji Bill, nakatulong siya ng gusto kasi nga ngayon pwede ka nang umakto bilang sa pagkatao mo as gay, as lesbian, na pwedeng ipaglaban yung karapatan mo. Sa iyong nalalaman, tingin mo ba para lamang sa mga miyembro ng LGBTQIA+ ang bill na ito? Oh my God! Kakasabi ko pala. Okay. Soji Bill kasi is not just for the gays, not just because of the lesbian. It is for us. Ito yung tinatawag na equality. Diba? Pagkakapantay-pantay ng mga tao, babae ka man, bakla ka man, tomboy ka man, or lalaki ka man. Yun naman hindi nila naiintindihan. Yung pantay-pantay na karapatan ng bawat isa sa lipunan. Ang Soji Equality Bill ay unang ipinakilala sa Kongreso ng Pilipinas 20 taon na ang nakararaan. Nilalayo ng panukalang batas na ito na ipagbawal ang diskriminasyon batay sa kanilang sexual na orientasyon. Do you think there are generational differences in supporting or opposing the Soji Bill? Ano yung factors na nakakaapekto dito? Siguro sa paniniwala kasi sa generation ng noon, mas prefer nila na may lalaki at babae lang. Pero ngayon, babae at lalaki din naman sila pero prefer ng mga LGBTQ plus IA plus na ipakita yung ibang pag-uugali. Yes, I think that there is generational differences kasi younger people are more likely to support the bill due to exposure na rin sa diverse perspective ng mga tao. Dahil yun nga, very exposed tayo sa social media and open conversations nowadays. Meron nga yung term na woke, ganun. Nagkumpisa na siya dati and I feel like meron malaking difference. For example, ayun nga sinabi ko, younger people is very open na dahil sa social media and global conversations. Pero sa older generations naman, I feel like meron silang traditional beliefs na pinanghahawakan. Pero di ko naman sinasabi na lahat ng traditional beliefs is negative. Meron talaga kasi mga traditional values na kapag ini-insist mo sa ibang tao is very toxic. And I feel like yun yung nagiging generational difference pagdating sa pag-support or oppose sa Soji Bill. What do you think are the biggest challenges in passing the Soji Equality Bill? Siguro sa religion ng Philippines. Kasi hindi matanggap ng iba kung ano yung alam nila na lalaki at babae lang ang ginawa ng Diyos. So, yun siguro yung isang dahilan kung bakit hindi siya kaagad-agad na ipasa. I feel like conservative and religious groups. Kasi sa Philippines, very conservative and religious kasi ang Philippines. So, if a big religious and conservative group publicly oppose the bill, magkakaroon yun ng malaking epekto sa pagpapasa ng Soji Bill na yun. And meron na nga instance nun I don't know if this is 100% true, pero a few years ago merong ako nabalitaan na isang religious groups na nag-protest against something similar sa Soji Bill. And kapag may ganun na nangyari, I feel like lalo na kapag big yung religious and conservative group na gumawa nag-protest, I feel like malaki yung misinformation na mas-spread. Sure.
jowa, kung babae sa babae, hindi ba yung kasalanan sa Panginoon? Oo nga, kadiri naman. Kadiri. Ganun ba pagka walang nagkakagusto sa'yo? Ano nga nagkakagusto? Me? God. Magandang ganito. Pinagsasabihan. Do you think the LGBTQIA+ community feels safe with our society as of the moment? The fact that kailangan pa natin magpasa ng iba't ibang bills and whatnot is a proof na hindi ba talaga safe yung community? Entirely safe yung community sa Philippines. I feel like meron pa rin lacking legal protections. And I feel like SOGI bill can greatly help that issue. I feel like SOGI bill and cultural shifts are necessary to create an environment where the community can feel safe and comfortable and accepted. Pero until then, I truly believe na safety remains situational. As of the moment, hindi. Kasi naranasan ko I experienced a lot of things about it. Kasi nga, like for example, pag magrereklamo ka, especially sa barangay namin, sad. Kasi, even you know how to handle a simple situation, and you know what is the right and what is the wrong regarding that, iba pa rin yung pagpapaliwanag nila sa'yo. Iba pa rin yung pagkakaalam nila. So, doon ko nakita, doon ko nalaman na hindi pa rin siya safe para ipaglaban yung sarili na meron kami ngayon. Ano sa tingin mo ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ay kailangan pa rin ipaglaban na LGBTQIA+ ang kanilang karapatan kung matagal ng concept ang pagiging bakla at tomboy sa Pilipinas? While the concept of the LGBTQ existed in the Philippines for centuries, for years, is meron pa rin naman talagang visible na systematic barriers and deeply rooted biases sa mga tao that hinder progress. Katulad na nga lang na sinabi ko na toxic traditional values and beliefs, gano'n, kakulangan ng legal protections, at saka yung influence ng conservative and religious groups. Nagpapromote talaga sila ng inequality. So, the ongoing fight highlights yung importance to dismantle and reform societal structures that marginalize the community and other individuals as well, hindi na naman sila. And of course, there is a need then kasi to advocate for rights. Kaya I feel like kailangan pa rin talaga lumaban. Do you agree with the bill and why? If yes, bakit sa tingin mo may mga taong against sa LGBTQIA+ community? Kasi ang alam kasi nila, kung ako agree ako kasi at least maipapakita ng mga tao, yung mga LGBTQ+ community na may mga karapatan sila, may mga magagawa sila na hindi naman kayang gawin ng iba. Yes, I agree with the bill. I think that it is a very meaningful step into a environment na merong pantay-pantay na karapatan for all people regardless of sexual orientation and gender expression. Sa tingin ko na it's very meaningful step. Along with the participants who share their perception, experiences, and their stance towards LGBTQIA+ community and the SOGI Equality Bill, we invited the LGBTQIA+ spokesperson and mixed her opinions among the other participants and asked her 2 or more questions. Hi, good afternoon. I am Mark Anthony Alejo Gagante, so aka Maria Alejandra Alejo Gagante from the Pride Incorporated of City of Dasmariñas, and I'm a spokesperson of LGBTQ Pride. At the same time, of course, the community itself, the Dasmariñas. What is your message to the LGBTQIA+ community, especially to the queers who are still hiding under the shade of the rainy clouds, still scared to embrace the rainbow that comes after it? Be themselves. Kasi yung pagiging totoo at pagiging ikaw, yun ang kailangan nilang gawin. So, wag kayong mahiyang ilabas kung ano man ang meron kayo. Dahil
ayan ang magkakapagbigay ng sarili niyong happiness sa buhay. Ayun. And what is your message to those people who still keep their eyes closed in regards to the LGBTQIA+ community and the SOGI bill? Masasabi ko lang sa kanila, maraming salamat. Kasi kung hindi dahil sa kanila, hindi kami magiging strong. Kung hindi dahil sa kanila, hindi kami magiging katulad ng kung ano man ang meron kami ngayon. Kasi dahil sa kanila, ginamit ko silang inspirasyon para magpatuloy at lumaban sa buhay. At syempre, maintindihan pa kung ano yung meron sa SOGI bill, at maintindihan pa kung ano yung meron sa LGBTQIA+, at maintindihan pa kung ano yung karapatan namin, mata at saka mga tenga nila sa mga katulad namin. Sasabi ko lang sa kanila, sana marunong na lang tayong rumespeto. Huwag nila kami respetayohin bilang isang bakla o ano na. Respetohin na lang na kami bilang isang tao. Kasi walang mawawala sa buhay natin kung tayo yung tao and of course, magiging mabuting tao sa kapwa. We invited Ms. Gagante in the interview in order for us to observe how an homosexual and a heterosexual sees the circumstances surrounding the LGBTQIA+ community. And what we've seen is Iba't ibang kwento at karanasan, iisa ang pinaglalaban. Makita ang pantay-pantay na pagtingin ng lipunan sa lahat ng kasarian. Wakasan na ang marahas na mundo at hindi makataang pagtrato sa mga miyembro ng LGBTQIA+. Pantay-pantay na pagtrato at ligtas na komunidad para sa lahat at para sa mga susunod pang henerasyon. Hindi lang para sa iilan, kundi pang kabuuang kapakanan ng ating mundong ginagalawan. Ipatupad ang SOGI bill. Ipatupad ang SOGI bill. Ipatupad ang SOGI bill. Ipatupad ang SOGI bill. Ipatupad ang SOGI. Ipatupad ang SOGI bill. Ipatupad ang SOGI bill. Tayo ang kulayaan. 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 Isulong at isa batas na makamit ang mundong matatawag natin.